Magandang araw sa'yo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang salita na parang laging bukang bibig sa mundo ng leadership, resilience o katatagan. Oo, laging naririnig yan. Pero heto ang tanong na nakita ko sa mga materyales na binigay mo at medyo napatigil ako. Paano kung yung mismong pagpupumilit nating maging matatag, yung parang bato, yung hindi natitinag, ay siya pa pala yung dahan-dahang sumisira sa atin? Interesting, no? Sobra. Kaya tara, himayin natin tong ideya ng isang mas malalim at sabihin na nating mas spiritual na klase ng katatagan. Para maging konkreto, simulan natin sa dalawang senaryo. Isipin mo, ikaw yung pastor, mag-isa ka sa opisina, gabi na. Okay? Kaka-receive mo lang ng balita. Isang staff member, sobrang pinagkakatiwalaan mo, nasangkot sa isang malaking eskandalo. Grabe. Tapos biglang bumaba yung attendance sa simbahan, nadaalala na yung mga donors. At ngayon, nakikitingin ka sa salamin, tinatanong mo yung sarili mo, paano akong mamumuno ngayon kung yung mismong pundasyon, yung tiwala sa team ko, gumuho na? Ang bigat. O kaya naman, isipin mo yung kabilang side. Ikaw yung entrepreneur. 3 taon. 3 taon ng puyat, ng panalangin. Lahat ng ipon mo, binuhos mo sa isang produkto. Lahat-lahat na. Lahat-lahat na, buong puso mong pinaniniwalaan. At ngayon, launch day. Ang resulta, isang malaking kabiguan. Aray. Walang benta, umaatras na yung investors, ramdam mo na yung takot sa mga empleyado mo. Tapos napapabulong ka na lang, Lord, akala ko ba galing sa'yo to? Nagkamali ba ako ng dinig? Eksakto. At yung dalawang kwentong yan, ang puso ng usapan natin ngayon. Kasi hindi ito tungkol sa mga mahihinang leader. Hindi. Ito ay tungkol sa mga tapat na leader na nasa gitna ng banggaan ng kanilang calling at ng isang matinding krisis. Dito mismo sa puntong to, nasusubok kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng katatagan. Kasi madalas, 'di ba, ang tingin natin sa resilience parang stoic endurance. Yung tiis-tiis lang, kaya to. Bawal magpakita ng kahinaan. Oo, bawal. Pero ang sabi sa research na binigay mo, delikado pala ang ganitong pananaw kasi pinapahalagahan ito yung pagiging matigas sa labas, pero sa laog, nagiging dahilan to ng pagiging mag-isa, marupok at sa huli, Pagka-burnout, pagka-burnout ng isang leader. tama yan. At dito pumapasok yung isang ibang-ibang definisyon, ang katatagan na nakaugat sa Biblia, hindi siya yung pagiging manhid sa sakit. Hindi yung parang bato ka lang. Eksakto. Ang ganda ng pagkasabi sa isang source mo, ito raw ay yung pinagsama-samang lakas ng iyong espiritu, emotion, at saka yung kakayahang magpatakbo ng organisasyon. Operational. Oo, operational stamina, na kahit anong pressure, nananatili kang nakatutok at nakikinig sa direksyon ng Diyos. Hindi siya pagiging manhid, ito ay pagiging sensitibo sa Kanya, sa gitna ng ingay. Parang yung sinasabi sa Psalm 46, yung God is our refuge and strength. Yun. Ang lohika doon, hindi ipinapangako na hindi yayanig ang mundo. Sa katunayan, parang ine-expect na guguho yung mga bundok. Ang katatagan pala, hindi nanggagaling sa isang matatag na sitwasyon, Okay. kundi sa isang matatag na kanlungan. Relational muna siya, bago maging isang ugali. Okay. Napakaganda niyan. Relational bago maging ugali. Himayin natin yan gamit yung mga halimbawa sa Biblia na nasa sources mo. Unahin natin si Job. Paano niya pinakita itong kakaibang uri ng katatagan? Si Job, siya yung ehemplo ng katatagan na hindi kailangan ng mga sagot. Isipin mo na wala sa kanya lahat, pamilya, yaman, kalusugan. Pero ang pinakamatinding pagsubok sa kanya ay yung tinatawag na theological disorientation. Ano yun? Yung Diyos na buong buhay niyang pinagkatiwala, biglang tila nanahimik. At dito yung twist, ang katatagan ni Job, hindi niya pinakita sa pananahimik. Paano? Pinakita niya ito sa kanyang walang tigil na panahoy, pagrereklamo, pagprotesta, pakikipagtalo sa Diyos. Hindi niya sinumpa ang Diyos, pero hindi rin siya nagpanggap na okay lang ang lahat. Pero teka, hindi ba delikado yung ganung approach para sa isang leader? Kung ikaw yung CEO o pastor, tapos makikita ng team mo na nagrereklamo ka, kino-question mo lahat,
hindi ba't mas lalo silang panghihinaan ng loob? Oo, saan yung boundary, no? Saan yung hangganan ng pagiging totoo at pagpapakita ng parang nakakahawang kahinaan? Napakagandang tanong yan kasi dyan nagkakamali ang marami. May malaking pagkakaiba ang pananahoy or lament sa simpleng pagrereklamo or complaining. Okay? Ang complaining, madalas nakasentro sa sarili, walang direksyon. Pero ang lament, ayon sa model ni Job, ay isang uri ng panalangin. Ah, Ito ay pagdadala ng sakit mo, galit mo, pagkalito mo, ng direkta sa Diyos. Ito ay isang akto ng pananampalataya na nagsasabing, hindi ko maintindihan to, pero sa iyo ko pa rin to idudulog kasi ikaw lang ang makakasagot. so hindi siya kahinaan. Hindi. Para sa isang leader, ang pagiging totoo sa ganitong paraan ay pagpapakita ng integridad. At sa huli, di ba, si Job, hindi siya binigyan ng paliwanag? Oo nga, yun yung nakakagulat sa kwento niya. Ang ibinigay sa kanya ay isang bagong pagpapakilala sa kung sino ang Diyos. Yung presensya ng Diyos ang pumalit sa mga kasagutan. Wow! So, kung ikaw yung leader sa gitna ng krisis at lahat naghahanap ng sagot sa'yo, ang aral mula kay Job ay hindi mo kailangang magpanggap na alam mo lahat. Ang mas mahalaga ay kung paano mo pinapanatili yung integridad mo at ugnayan sa purpose mo habang tapat na hinahanap yung mga sagot. Grabe. Yun. Okay, sunod naman si Apostol Pablo. Siya naman, madalas nating iniisip na super tao, yung go-getter na hindi matinag. Oo. Pero ang susi sa katatagan niya, makikita sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya, yung bilangguan. Okay. Para sa isang leader, ang pagkakakulong ay sagisag ng pagkawala ng lahat. Impluensya, kalayaan, koneksyon, lahat. Pero para kay Pablo, hindi ito naging hadlang sa misyon. Naging bagong konteksto pa para sa katapatan. Paanong naging bagong konteksto? Sabi niya sa Pilipos, dahil sa nangyari sa akin, lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Dito natin nakikita yung tinatawag na adaptive part ng resilience. Adaptive resilience. Parang nagpa-practice siya ng growth mindset ni Carol Dweck in real time. Hindi niya tinanong, bakit ako nandito? Na isang tanong mula sa fixed mindset. Anong tinanong niya? Ang tanong niya, paano maipapahayag si Kristo mula dito? Yun yung tanong mula sa growth mindset. Parang sinasabi mo na ang resilience ni Paul ay yung kakayahang magtanong ng what can I do from here imbes na why is this happening to me? Eksakto. Ito yung kakayahang mag-pivot, hindi ng strategy, kundi ng perspektibo. Na kahit nagbago yung sitwasyon, hindi nagbago yung misyon. Yun mismo. Ang kagalakan niya sa bilangguan, hindi dahil maganda yung sitwasyon, malayo roon. Nanggagaling yon sa theological na kumpiyansa niya na kahit siya ay nakakadena. Yung salita ng Diyos? Yung Hindi. sa dilta ng Diyos, hindi. Ito ay katatagan na nakakakita ng oportunidad sa gitna ng limitasyon. At panghuli, si Pedro. Ang kwento niya para sa akin ay marahil ang pinaka-relatable sa marami, yung pagbangon mula sa isang malaking pampublikong pagkakamali. Sobra. Yung pakiramdam na parang winasak mo yung sarili mong pagkatao. Totoo. Ang katatagan ni Pedro ay tinatawag na resilience of restoration after moral failure. Yung 3 beses niyang pagtanggi kay Jesus, hindi lang yung simpleng pagkakamali, public betrayal yon. Oo, yung klase ng failure na tapos na ang career mo, di ba? Usually, oo. Career ending yun. At ang mahalaga siguro dyan para sa mga leader na nakikinig ay hindi lang yung pagpapatawad, kundi yung recommissioning na binabanggit sa sources mo. Yun. Kasi madalas kahit pinatawad na tayo mismo ang nagdi-disqualify sa sarili natin. Ang ginawa ni Jesus ay ang pagsabing, hindi ka tapos. Ito ang bago mong trabaho. Ganun na nga. Napaka-deliberate nung ginawa ni Jesus sa dalampasigan, yung 3 pagtanggi ni Pedro, Tinapatan ng 3 pagpapatibay. tinapatan ng 3 pagpapatibay ng pag-ibig na may kasamang utos, alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi lang siya pinatawad, binigyan siya ng bagong responsibilidad na nakaugat mismo sa pagkakamali niya. Wow! Kaya yung katatagan na nabuo kay Pedro, mapagkumbaba na. Yung tapang niya sa araw ng Pentecostes, hindi na yun galing sa tiwala sa sarili. Galing na sa biyayang natanggap niya. Eksakto. Ipinapakita nito na hindi ang pagkakamali ang tumatapos sa isang leader. Ang pagkakamaling hindi na po prosesa ng tama. Yun ang nakakasira.
Mula sa mga kwento ni na Job, Pablo at Pedro, parang may pattern tayong nakikita, no? Meron. Ang katatagan ay isang internal na proseso ng pag-aangkop, pagtitiwala, at pagbangon na may kababaan loob. At ang nakakamangha, based sa mga materyales, ay kung paano yung mga sinaunang karunungang to. Kinukumpirma na ngayon ang modernong siyensya. Oo, hindi na lang siya usapin ng pananampalataya, mayroon talagang nangyayari sa utak natin. Tama. At ang science sa likod niyan, sobrang fascinating. Kasi kapag palagi tayong stressed, ang katawan natin naglalabas ng sobrang daming cortisol, yung fight-or-flight hormone. Okay. Kung palaging mataas yan, para kang tumatakbo sa isang marathon na walang katapusan. Ang resulta, yung working memory mo, yung kakayahan mong mag-isip ng malinaw, mag-solve ng complex problems, bumabagsak. Kaya pala sa gitna ng matinding pressure, parang ang hirap mag-isip ng maayos? Oo. Yung mga desisyon na dati madali lang, biglang nagiging napakahirap, hindi lang siya feeling, may chemical reason pala talaga. Meron. Kaya napapansin ng mga leader na sa gitna ng krisis, mas madali silang magalit o gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Hindi yan dahil bigla silang naging mahinang leader. Dahil sa epekto ng chemicals sa utak. Eksakto. Kaya ang adaptive resilience, hindi siya pag-iwas sa stress, kundi yung pagbuo ng mga kakayahan at gawi para i-regulate yung reaksyon natin dito. Ang tanong ay hindi na lang hanggang kailan ko ito matitiis. Kundi, Sino ako habang nagtitiis? so paano natin to isasabuhay? Hindi naman pwedeng feel lang natin to. May mga practical na pamamaraan ba na binanggit sa source material para sanayin natin ang sarili natin sa ganitong klaseng katatagan? Meron. At konektado sila sa mga kwento kanina. Isa na rito yung resilience journaling. Okay, parang diary. Hindi siya ordinaryong diary na isusulat mo lang yung nangyari sa'yo. Ito ay isang structured na paraan para itala yung pangyayari, yung emosyonal na reaksyon mo, tapos yung mga espiritual na aral na natututunan mo. So may proseso. Oo, sa madaling salita, ito yung modernong paraan para gawin yung ginawa ni Job, yung maglament ng may direksyon. Tinutulungan ka nitong iproseso yung pagsubok sa halip na basta na lang tiisin. Parang binibigyan mo ng espasyo ang sarili mo na aminin yung sakit at hirap, pero may kasamang intensyon na humanap ng aral. Ano pa? Isa pa yung lessons learned framework. Ito naman konektado sa adaptive resilience ni Pablo. Oo. Pagkatapos ng isang failure o krisis, sinasadya mang umupo at suriin. Anong nangyari? Anong naging papel ko dito? Anong mga patterns na nakikita ko? Anong gagawin kong iba sa susunod? So hindi siya paninisi. Hindi. Hindi ito tungkol sa pagsisisi, kundi sa pagkuha ng karunungan mula sa pagkakamali para sa mas matatag na hinaharap. Ito yung pagtatanong ng paano ako makakapagpatuloy mula dito. Alam mo, ang laging pumapasok sa isip ko pagdating sa mga gawaing to, lalo na yung binanggit din na Sabbath, ay wala akong oras para dyan. Yun ang common excuse, di ba? Lalo na kung leader ka, parang kasalanan ang huminto. Pero base sa binabasa ko sa mga materyales mo, parang mali pala yung tingin ko dito. Hindi pala ito tungkol sa paghinto para lang mag-recharge. Kundi isang estratehiya. Oo, isang estratehiya para sa mas malinaw na pamumuno. Isang napakahalagang punto niyan. Isipin mo yung mga top athletes. Hindi sila nagte-training 24/7. Ang recovery day kasing halaga ng training day. Tama. Ganon din ang Sabat para sa isip at kaluluwa ng isang leader. Ito yung recovery day na nagpapatalas sa iyo para sa susunod na laro. Ito ay isang disiplina na nagtuturo sa mga leader na magtiwala. Sa halip na kumontrol. Sa halip na kumontrol. Ito ay pag-amin na ang Diyos ang nagpapatakbo ng lahat kahit pa huminto tayo sandali. Pinipigilan nito ang burnout, binabawasan ng cognitive fatigue at nililinaw ang pananaw. Bali, lahat ng praktikang ito mula sa panalangin, pag-amin ng pagkakamali, hanggang sa Sabat, bumubuo sila ng isang scaffolding. O balangkas. Oo, isang banangpras na nagpapatibay sa kaluluwa ng isang leader. Hindi ito mga gawaing idinadagdag sa abalang schedule. Ito mismo ang pundasyon na nagbibigay daan sa isang leader na makatagal. Mula sa pastor na nawalan ng pundasyon, sa entrepreneur na nabigo, hanggang kina Job, Pablo at Pedro, ang kanilang mga kwento parang iisa lang ang tinuturong malakas na aral. Ang tunay na katatagan ay hindi tungkol sa pagiging hindi nasisira.
Hindi talaga. Ito ay tungkol sa kung kanino ka nakakapit habang dumadaan sa pagkasira. At hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng iyong lakas, kundi sa pagpapanatili ng iyong pagkakahanay sa layunin ng Diyos kahit sa gitna ng kalituhan at kabiguan. Ang layunin pala ay hindi yung matapos lang ang pagsubok para makabalik sa normal? Hindi. Ang layunin ay ang manatiling tapat habang nasa gitna nito. Gaya ng sabi sa isa sa mga materyales, ang panawagan ay faithful, not finished. Faithful, not finished. Grabe. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ang isang tanong na ito para pag-isipan mo. Sa iyong sariling paglalakbay bilang leader, habang kinakaharap mo yung mga hindi maiiwasang pagsubok, ano ang mas mahalaga para sa iyo? Ang simpleng pagbangon muli o kung sino ka at kung kanino ka nakasalig habang ikaw may bumabang?